Tanong 1. Dapat mong buksan ang iyong mga headlight. Opsyon A, kapag ganap ng madilim sa labas. Opsyon B, kapag masyado ng madilim upang makita mula sa 1,000 talampakan ng layo. Opsyon C, kapag masyado ng madilim upang makita mula sa 500 talampakan ng layo. Tamang sagot, Opsyon B, kapag masyado ng madilim upang makita mula sa 1,000 talampakan ng layo. Ang paggamit ng mga headlight kapag hindi mo na kayang makita ang layo na 1,000 talampakan ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong visibility, pagpapabatid sa ibang mga driver ng iyong presensya, at pagsunod sa mga legal na kinakailangan. Laging gumamit ng headlight sa mga mababang kondisyon ng liwanag upang matiyak ang iyong kaligtasan at kaligtasan ng iba sa kalsada. Tanong 2. Kailan ka pwedeng magmaneho gamit lamang ang parking lights? Opsyon A, 30 minuto pagkatapos ng paglubog ng araw o 30 minuto bago mag-sunrise. Opsyon B, sa mga araw na maulap. Opsyon C, hindi sa anumang pagkakataon. Tamang sagot, Opsyon C, hindi sa anumang pagkakataon. Ang paggamit ng parking lights sa halip na headlight ay maaaring magpahina ng iyong visibility at magpahirap sa ibang mga driver na makita ang iyong sasakyan, kaya tumataas ang panganib ng aksidente. Tanong 3. Nagmamaneho ka sa gabi sa isang kalsadang mahina ang ilaw at gumagamit ng high beams. Dapat mong pababain ang iyong ilaw kapag ikaw ay nasa loob ng 500 talampakan mula sa. Opsyon A, isang sasakyang papalapit mula sa likod mo. Opsyon B, isang sasakyan na paparating mula sa kabilang direksyon. Opsyon C, isang matalim na kurbada o burol. Tamang sagot, Opsyon B, isang sasakyan na paparating mula sa kabilang direksyon. Dapat mong pababain ang high beam headlights at gawing low beam kapag ikaw ay nasa loob ng 500 talampakan mula sa isang sasakyang papalapit mula sa kabilang direksyon. Dahil ang high beam headlights ay maaaring magdulot ng temporaryong pagkawala ng paningin sa ibang mga driver. Tanong 4. Kapag kailangan mong gamitin ang iyong windshield wipers dahil sa fog, ulan, o niebe, dapat mong. Option A, buksan ang iyong low beam headlights. Option B, buksan ang iyong high beam headlights. Option C, buksan ang iyong emergency flashers. Tamang sagot, Option A, buksan ang iyong low beam headlights. Ang pagbukas ng low beam headlights sa mga masamang kondisyon ng panahon ay makakatulong upang mapabuti ang iyong visibility, tulungan ang ibang mga driver na makita ka ng mas mabuti, at matiyak na sumusunod ka sa mga legal na kinakailangan. Tanong 5. Ano ang pinakamahusay na payo sa pagmamaneho kapag may malakas na fog o alikabok? Option A, subukang huwag magmaneho hanggat hindi gumaganda ang kondisyon. Option B, huwag magmaneho ng masyadong mabagal dahil maaaring mabangga ka ng ibang driver. Option C, palitan ang iyong low at high beams upang mapabuti ang iyong paningin. Tamang sagot, Option A, subukang huwag magmaneho hanggat hindi gumaganda ang kondisyon. Kung ang kondisyon ay masyadong delikado, isaalang-alang ang paghinto sa isang ligtas na lugar at maghintay hanggang mawala ang fog o alikabok bago magpatuloy sa iyong biyahe. Tanong 6. Kailan mo dapat buksan ang iyong headlights sa mga kalsadang bundok at mga tunnel? Option A, kapag maulap lang ang panahon. Option B, kapag gabi lang. Option C, palagi, anuman ang kondisyon ng panahon. Tamang sagot, Option C, palagi, anuman ang kondisyon ng panahon. Ang mga tunnel ay kadalasang mahina ang ilaw at maaaring madilim, lalo na kung walang natural na pinagkukunan ng liwanag. Ang pagbukas ng iyong headlights ay makakatulong upang mapabuti ang iyong visibility at gawing mas madali ang makita ang ibang sasakyan, pedestrian, o mga hadlang sa iyong daraanan. Tanong 7. Dapat mong tapikin ang iyong preno ng 3 o 4 na beses kapag.
Option A, gusto mong magbigay ng babala sa ibang mga driver tungkol sa isang panganib na darating. Option B, kailangan mong huminto ng mabilis. Option C, gusto mong lumiko pa kanan. Tamang sagot, Option A, gusto mong magbigay ng babala sa ibang mga driver tungkol sa isang panganib na darating. Dapat mong tapikin ang iyong preno ng 3 o 4 na beses o buksan ang iyong emergency flashers bilang paraan ng pagbibigay ng babala sa ibang mga driver na ikaw ay nagpapabagal o humihinto. Tanong 8. Dapat mong patayin ang iyong high beam headlights at buksan ang iyong low beam headlights kapag ikaw ay Option A, nasa loob ng 500 talampakan mula sa isang sasakyang papalapit mula sa kabilang direksyon. Option B, nasa loob ng 300 talampakan mula sa isang sasakyan na sinusundan mo. Option C, pareho ng nasa itaas. Tamang sagot, Option C, pareho ng nasa itaas. Kapag nagmamaneho malapit sa ibang sasakyan, ang high beam headlights ay maaaring magdulot ng temporaryong pagkawala ng paningin at maging sanhi ng aksidente, kaya't kailangan mong pababain ang iyong high beams. Tanong 9. Kailan illegal magmaneho gamit lamang ang parking lights? Option A, gabi. Option B, sa mga residential na lugar. Option C, palagi. Tamang sagot, Option C, palagi. Ang parking lights ay dapat gamitin lamang kapag nagpapark ng sasakyan. Ang paggamit ng parking lights sa halip na headlights ay maaaring magpahina ng iyong visibility at magpahirap sa ibang mga driver na makita ka, kaya't tumataas ang panganib ng aksidente. Tanong 10. Kapag nagmamaneho, dapat mong buksan ang iyong headlights. Option A, tuwing binubuksan mo ang iyong wipers dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Option B, 30 minuto pagkatapos ng paglubog ng araw at 30 minuto bago ang pagsikat ng araw. Option C, pareho ng nasa itaas. Tamang sagot, Option C, pareho ng nasa itaas. Dapat mong buksan ang iyong headlights tuwing binubuksan mo ang iyong wipers at pati na rin 30 minuto pagkatapos ng paglubog ng araw at 30 minuto bago ang pagsikat ng araw upang matulungan ang ibang mga driver na makita ang iyong sasakyan. Tanong 11. Dapat mong buksan ang iyong emergency flashers kapag Option A, malakas ang ulan. Option B, nagmamaneho ka sa isang makipot na kalsadang bundok. Option C, kailangan mong magbigay ng babala sa ibang mga driver tungkol sa isang aksidente o panganib na darating. Tamang sagot, Option C, kailangan mong magbigay ng babala sa ibang mga driver tungkol sa isang aksidente o panganib na darating. Dapat mong buksan ang iyong emergency flashers o tapikin ang iyong preno ng 3 o 4 na beses kapag nakikita mong may aksidente o panganib sa unahan at nais mong magbigay ng babala sa mga driver sa likod mo. Tanong 12. Ano ang dapat mong gawin kapag kailangan mong huminto ng iyong sasakyan dahil sa problema ng sasakyan? Option A, buksan ang iyong high beam headlights. Option B, buksan ang iyong emergency flashers. Option C, gamitin ang iyong horn upang magbigay ng babala sa ibang mga driver. Tamang sagot, Option B, buksan ang iyong emergency flashers. Ang pagbukas ng iyong emergency flashers kapag kailangan mong huminto dahil sa problema ng sasakyan ay magpapakita ng iyong sasakyan sa ibang mga driver at makakatulong upang maiwasan ang aksidente. Tanong 13. Maaari bang gamitin ang iyong turn signals bilang kapalit ng emergency flashers kung walang emergency flashers ang iyong sasakyan? Option A, maaari mong gamitin ang iyong turn signals. Option B, hindi mo dapat gamitin ang iyong turn signals. Option C, depende sa sitwasyon. Tamang sagot, Option A, maaari mong gamitin ang iyong turn signals.
Kung walang emergency flashers ang iyong sasakyan, maaari mong gamitin ang iyong turn signals upang magbigay ng babala sa ibang mga driver na ikaw ay humihinto dahil sa problema ng sasakyan. Tanong 14. Ano ang dapat mong gawin kapag may karatula na nagsasabing kailangang buksan ang iyong headlights? Option A, i-ignore ang karatula at magpatuloy sa pagmamaneho kung maaraw. Option B, buksan ang iyong high beam headlights. Option C, buksan ang iyong low beam headlights. Tamang sagot, Option C, buksan ang iyong low beam headlights. Kapag may karatula na nagsasabing kailangan mong buksan ang iyong headlights, dapat mong buksan ang iyong low beam headlights. Ang low beam headlights ay sapat na para sa karamihang kondisyon sa pagmamaneho at angkop sa normal na sitwasyon ng trapiko. Ang high beams ay maaaring magdulot ng temporaryong pagkabulag sa ibang mga driver at magdulot ng panganib, lalo na sa matinding trapiko. Tanong 15. Kung mahirap makita ang 1,000 talampakan ng layo, ano ang dapat mong gawin? Option A, huminto at maghintay hanggang maging mas malinaw ang iyong paningin. Option B, buksan ang iyong headlights. Option C, magpatuloy ng normal. Tamang sagot, Option B, buksan ang iyong headlights. Dapat mong buksan ang iyong headlights kung mahirap makita ang 1,000 talampakan ng layo upang mapabuti ang iyong visibility sa ibang mga driver at matiyak na makikita kanila. Maraming salamat sa pagsasanay kasama kami. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang practice videos na makakatulong sa iyong makapasa ng madali sa pagsusulit sa DMW.